Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. At ngayong araw po, October 16, 2024, araw ng Miyerkules. Welcome po sa ating daily devotions at itutuloy po natin yung series natin na 7 Secrets to a Joyful Life. Kahapon po may kinalaman po ang ating devotion tungkol sa contentment o pagiging kontento sa mga biyayang pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ngayon naman po, ang title naman po ng ating devotion ngayong araw ay ang Connection, Remain in Christ. At ang versikulo ng ating pag-aaralan ngayong araw ay ang John chapter 15 verse 11. Sinasabi rito, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. O sa Tagalog naman po, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, true joy cannot be found in the world. Yung mga makamundong bagay, huwag tayo masyadong mag-focus sa mga makamundong bagay tulad ng kayamanan, mga pera, at iba pang material na bagay. O maging sa mga tao, sa mga ibang tao, huwag tayong mag-rely masyado sa nasa paligid natin dahil mapapasaya tayo niyan siguro at the moment, pero hindi habang buhay mapapasaya tayo ng mga material na bagay o kahit ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang totoong kasiyahan o yung true joy is matatamasa natin kapag meron tayong Kristo sa ating puso. Dahil kapag nag-rely lang tayo sa mga makamundong bagay, sa mga nakapaligid sa atin, at the end of the day, yung puso natin may iwan pa rin niyang empty o walang laman. Pero kapag yung puso natin may Kristo sa puso natin, hindi habang buhay yan, hindi tayo mababayaan ng ating Panginoon. Sa ikalawa naman po sa ating katuruan ngayong araw, true joy can only be found in Christ. Yun nga po, gaya nga ng sinabi ko nung una, ang totoong kaligayahan, ang totoong pagpapala ay matatamo natin kung meron tayong Kristo sa buhay natin. At ang huli naman sa ating katuruan, at ang ikatlo, true joy can only be experienced when we obey Christ. Excuse me po. Hindi sapat na kilala lang natin yung ating Panginoon. Hindi sapat na kilala lang natin yung Panginoon. Kailangan din natin siyang sundin. Magka-partner yan eh. Kailangan kung kilala natin yung Panginoon, dapat sinusunod din natin ang kanyang kalooban. At mapunta naman po tayo sa ating application ngayong araw. Unang-una, stop blowing around, look up. Kumbaga, huwag na tayong tumingin sa paligid natin, sa mga tao, sa mga bagay na nasa paligid natin. Dahil hindi natin dyan makukuha ang tunay na kasiyahan. Look up. Sa Panginoon lang tayo. Sa Panginoon lang tayo magdasal. Sa Panginoon lang tayo humingi ng gabay at panalangin. Dahil kapag sinurrender natin sa ating Panginoon ang ating mga problema, ang ating mga gustong mangyari sa buhay, higit pa sa ating inaasahan ng kanyang ibibigay. Sa ikalawa naman po sa ating application, cultivate a deep connection with Jesus. Manalangin tayo,
hindi ibig sabihin na mahaba yung panalangin natin, banal na tayo. Kailangan alam pa rin ng Diyos kung ano yung nasa puso natin, yung sinseridad ng puso natin. Kahit magpasalamat lang tayo sa Panginoon, yung salamat na kumbaga parang lubos-lubos pa yung biyayang kanyang natatanggap. Simpleng pasasalamat lang sa ating Panginoon, napakalaking epekto na nun. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, i-practice natin yung deep connection, o yung kumbaga parang nag-uusap talaga na anak sa ama. At ang huling application naman natin po ngayong araw ay ang obey Christ and experience complete joy. Yun nga, sundin natin yung ating Panginoon para maranasan natin ang totoong kasiyahan, dahil sa Panginoon lang natin yan mararanasan. At yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig muli sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway may natutunan po ang lahat. Salamat po. Samahan niyo po ulit ako sa ating next devotion. Maraming salamat po.